Sige po. Chair, ano po yung, ituturing po ba natin agad na ito na yung COMELEC is vacancy for special election with regards po kay Kiko Barsac? Pinag-usapan namin kanina sa Commission and Bank. Binanggit natin yung mga kinakaharap natin ng mga issue at challenges, lalo-lalo na sa issue ng budget. Naamin po natin sa kasalukuyan wala pong nakala na budget ang COMELEC para sa pag-conduct ng special election. Siyempre hindi naman po natin ito inaasahan. Nangyari na po ito sa atin ilang buwan na nakalilipas dito po sa Antipolo City. Sadyang ginawa namin ang paraan na tayo ay magkaroon ng budget na almost 98 million para lang maisagawa ang isang matagumpay na halalan dyan po sa Antipolo City dahil nga po sa pagyao ng kanilang dating kongresista. Sa kasalukuyan, more or less base sa ating initial na pagtatansya, mga gagastos po ang COMELEC na mga 200 million para maisagawa ang halalan sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Diyan po kasi sa Dasmariñas, ang kabuuan ng mga populasyon, ng voting population o yung botante ay 437,730. Medyo malaki-laki po ito kumpara po dyan sa Antipolo na more or less kulang-kulang na 200,000 lamang ang voting population. At tayo po'y binigyan lamang ng ating saligang batas nang hindi po maaga ng 60 araw at hindi po lalampas ng 70 araw makatapos ang pagkaroon ng bakante dyan sa mababang kapulungan. Nangangahulugan, ang 60 araw po ay August 2. Ang 90 days naman po, 70 araw ay September 2. Kung kaya naman, base sa initial na usapan natin, maaaring isagawa natin ang halalan kung hindi po August 22 ay maaaring gawin natin ito ng August 29. Pero dapat hindi po sana ito pasok sa buwan ng September sapagkat dyan na po kasi yung ating po Bangsamoro Parliamentary Election na September 14 at syempre yung ating Barangay SK election naman ng November 2. So sadya pong gipit ang COMELEC sa panahon, gipit sa pera and masasabay pa sa paghahanda ng ating dalawang malalaki na mga electoral exercises. Pero again, ngayon po pinapaaral natin yung po bang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Hagedorn versus the House of Representatives ay nangangahulugan na mandatory o obligado ang COMELEC magsagawa ng special election. O ito po ba ay kumikilala ng exception o pwede namang hindi isagawa ang halalan. Tutuusin, tayo po ay nasa labas pa ng 1 taon bago ang susunod na halalan ng 2028. Kung kaya naman, kung tutuusin parang lumalabas, kakailanganin talaga natin mag-hold na special election. But just the same, mukha pong kakailanganin na rin namin na maghanda kasi mahirap din na ang binibigay lang sa atin halos ay 3 buwan mula sa araw na ito. Chair, just to ano lang po, sino-sino po yung qualified na tumakbo po for this special election? Pwede po ba ulit mag-file ng COC po si Barsac? Yes, pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yan sa napag-usapan kanina ng Commission and Bank at papaano kaya kung sakasakali magpa-file siya ng kanyang kandidatura. Of course, pwede rin mag-file ang kahit na sino man basta ba mag-comply sa ating saligang batas sa mga qualification requirements tulad ng age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, yung able to read and write. Yan naman po lang ang basic qualification na tinatakda ng ating saligang batas. Just to be clear, Chair, hindi po natin kailangan ng formal notice for certification from Congress para po magdaos po ng special election. Yung po yung naging lesson o naging patakaran ng ating kataas-taasang hukuman doon sa kaso ng Hagedorn na sinasabi niya na number 1, hindi na kinakailangan manghingi pa ang COMELEC ng call o patawag mula sa mababang kapulungan. Number 2, hindi na namin kinakailangan din na manghingi ng deklarasyon ng mayroong vacancy. Basta nadinig namin sa radyo, napanood sa TV, nakita sa social media, ito po ay sapat na upang ang COMELEC ay magsimula ng paghahanda at mag-fix ng date ng pagkukonduct ng special election doon sa lugar na nagkaroon ng vacancy. Kung kaya nga lang talaga po medyo komplikado dahil po ito ang pangyayari na ito ay dumating sa panahon na nasa rurok tayo ng paghahanda para sa dalawang darating na halalan na September at saka ng November. For clarification,